and with your spirit. A reading of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples, "Let us cross to other side." Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. A violent equal came up, and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet, be still." The wind ceased, and there was great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who did this home? Even wind and sea obey." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa ating lahat ulit. In our Gospel, ating narinig na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sumakay ng bangka. At habang sila ay papalayo, biglang dumating yung malakas na unos at natakot ang mga alagad. At si Jesus ay nandoon lang sa likuran, natutulog. Kaya inisip ng mga alagad si Jesus at sinabi, "Malapit na tayong mamatay. Wala kang ginawa." Sabi ng Jesus, sa alon at hangin na huminto at huminto nga. At sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Huwag kayong matakot. Relax lang kayo. Kalma lang kayo. Hindi ko kayo pababayaan." So mga kapatid, darating ang unos sa buhay natin. Minsan, yung unos ay gaya ng isang nanay na iniwan ni tatay. Diba? Masakit yun, ano? Napakalakas na unos yun. Minsan ang unos ay parang anak na pinapaaral mo, tapos hindi nakapagtapos, nabuntis. Minsan ang unos, yung mahal mo sa buhay, na nagtataguyod sa inyong pamilya, nagtatrabaho para sa inyo, biglang mamatay. Diba? Napakasakit. Ano yung gagawin ko? Hindi natin babanggitin lahat ng unos. Baka hindi tayo matatapos. Ano? So noong doon pa ako doon pa ako sa Leyte, mahilig ako mangisda.
Pag-uwi ko ng bakasyon, mag-isda kami. Habang kami ay papalaot, pumunta kami sa isang isla, magbinapaandar yung bangka, natanggal yung kanyang propeller, natanggal. So hindi na siya makaandar. Nandoon na kami sa laot. Tapos yung kasama namin isa, natakot na. Sabi niya, napakalakas ba naman ng agos ng tubig? Saan tayo mapadpad? Sinabi ko sa kanila, relax lang kayo. Walang mangyari. At swerte, nagdala din ako ng cellphone. Sinachat ko yung tito ko. Sinabi ko na natanggal yung propeller sa bangka. At tama, yung pagtawag ko, pag-text ko, nag-reply sila agad. Minsan kasi pag nag-text ako hindi mag-reply, pero yung time na yun, nagre-reply agad at sinabi saan kami. Mabuti timing, nandoon kami doon sa may parola. Yung parola, yung light. Tama, nandoon kami malapit. At doon, sinundo kami ng ibang bangka at nakauwi kami ng safety. Mga kapatid, dumating man ang unos sa buhay natin, ito yung dapat nating tandaan. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kalma ka lang. Kaya may kanta nung, "O bibi, kalma." Hindi ka pabayaan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi sa Salmong Tugunan. Give thanks to God. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. Walang hanggan yung pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa atin ay kontrolado niya lahat. Yung problema na dumating sa buhay mo, napakasisiw lang yan. Napakadali lang yan. Solusyonan ng Diyos. Kung problema mo pera, pareha tayo. Ano yung problema ninyo? Asawa, anak, madali lang yan para sa Diyos. Ang nais lang niya na ating gawin, manalig tayo sa Kanyang pagmamahal. Manalig tayo sa Kanyang biyaya. Kaso, pag dating ang problema, mawalan na tayo ng pag-asa. Hindi na natin maramdaman na nandiyan ang Diyos. Kaya may iba magpakamatay. Sumuko na agad. Hindi ramdam na nandiyan ang Diyos. Kaya sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni Job na sa pagdating ng mga problema, dapat hindi lang natin pinabibigatan lalo ang ating sarili, kundi alalahanin natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa atin. Kaya si Job,
nung siya ay sinuko, humarap ng napakalakas na unos, pagsubok sa buhay niya, namatay kanyang pamilya, nawala kanyang mga ari-arian. Anong sinabi ni Job sa unang pagbasa? Naalala niya kung ano ang magagawa ng Diyos. Nung sinabi niya na ang Diyos ang gumawa ng dagat, mga karagatan. Ipinahayag niya sa kanyang libro ang kakayahan ng Diyos na hindi magagawa ng tao pero magagawa ng Diyos. Kaya kung may mga pagsubok na lumating sa buhay natin, kalma ka lang. Ang gagawin mo, manalig ka sa pagmamahal ng Diyos. Manalig ka sa biyaya ng Diyos. At si San Pablo, sinabi niya sa ikalawang pagbasa na ang taong mananalig sa Diyos ay siya'y bagong tao na. Hindi na siya katulad ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Sabi niya, iba na ang pananaw sa mga taong may pananalig sa Diyos. Kung ikaw ay wala pang pananalig sa Diyos, yung paningin mo na lahat ng iyong pinalangin, dapat yun ang matutupad. Yun ang iyong matatanggap. Lord, magkaroon ako ng kotse. Lord, makapasa yung mga anak ko. Lahat ng iyong hinihingi, dapat yun ay matupad. Pero kapag ikaw ay nananalig sa Diyos, iba na iyong pananaw mo sa mundo ito. Dapat ang Diyos ang matutupad, hindi ang sa iyo. Lord, makapasa sana ako ng board exam. Kaya simba ka ng simba, linggo-linggo, nagro-rosary ka araw-araw, tapos hindi ka nakapasa, hindi ka na nagsimba. Yun ba may pananalig sa Diyos? Lord, sana mabuhay pa yung ama ko, tapos namatay yung iyong ama. Hindi ka na rin nagsimba, hindi ka na rin nanalangin. Yun ba ay may pananalig sa Diyos? Hindi mo tanggap kung ano ang pinagkaloob sa Diyos sa iyo. Minsan, kadalasan, mas matalino pa tayo sa Diyos. Lord, ito yung gusto ko at ito yung matutupad. Hindi natin alam na ang kagustuhan ng Diyos ay mas makakabuti sa atin